Usapan po natin is, At thy will, I will launch out into the deep. So let's open our Bibles in Luke chapter 5, verse 1 to 11. So, mag-responsive reading po ulit tayo this afternoon. So, babasahin ko po yung unang verse and then basahin niyo po yung next. And then on verse number 11, sabay-sabay po nating basahin. Okay po? So, Luke chapter 5, verse 1. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And verse 11, sabay-sabay po natin basahin. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. So tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa hapon na ito na kami po ay makakapakinig at makakapag-aral ng inyong salita. Kayo po ang magbukas ng aming puso at ng aming isipan at kayo po ang kumilos sa amin. Mas mahalin po namin kayo, mas maglingkod po kami sa inyo at mas mag-invest po kami sa inyong gawain. Lahat ng glory ay binibigay at binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po kayo maupo. So, patuloy po nating ipag-pray ang ating pastor. So marami po siyang simbahang pinagpreachan ngayong araw na ito. So sinulit po siya ng mga tiga-Negros. Kumbaga nagtalon-talon po siya doon. Okay po, so patuloy po natin siyang pag-pray. And medyo nasa camp fever na po tayo no? Maraming mga editions yung simula nung holiday nung Friday hanggang kanina ay busy-busy mag-shoot, busy-busy gumawa. Di po ba? Ready na po ba tayo? Parang marami po ata yung mga actors and actresses na madi-discover, no? Ayan po. So, ngayong hapon na ito, ang pag-uusapan po natin ay maraming beses na po natin napakinggan yung story about kay Peter, story about the disciples, on how God used yung kanilang bangka at doon nila nakita yung katotohanan mula sa Panginoon. Ito pong mensahe na to ngayon, sa panahon natin ngayon, ay napaka-importante po. Because life will not get easier. Di po ba? Yung buhay natin, kapag tinignan po natin sa labas, ay pahirap po ng pahirap. Hindi lamang po natin pwedeng sabihin, nasa Pilipinas kasi ako kaya ganito. O kaya eto kasi yung kinalalagyan ko. Hindi po. Kahit nasang parte ka ng mundo, lahat ay nahihirapan. And yun po yung pinakamagandang paraan para mas magtiwala po tayo sa Panginoon. So dito po, makikita po natin sa Luke chapter 5 ay ang pag-uumpisa po ng ministry ng Panginoon kasama yung kanyang mga disciples. At kapag tinignan po natin yung mga previous chapters ng Luke, halimbawa sa Luke chapter 3, dun po natin mababasa yung tungkol kay John the Baptist. Sa Luke chapter 4 naman po, doon natin makikita yung temptation ni Jesus Christ. And then, dito po, sa chapter 4, makikita natin na marami siyang milagrong ginawa sa lugar ng Capernaum, ng pagpapagaling ng may sakit. So dito po, makikita natin si Jesus ay nagpo-progress na po yung kanyang ministry. So, habang tumatagal, habang siya ay kumikilos na sa kanyang ministry, dito po makita natin na
pumunta siya sa isang lake. So dito po, bibigyan ko lang po kayo ng isang trivia. Alam niyo po ba kung ano yung isa sa pinakasikat na isda doon sa Lake of Galilee? Alam niyo po ba kung anong isda yon? Meron po ba kayong idea? Yon, tilapia po. Di ba? Kaya nga po, ang isang tawag sa tilapia, yung medyo social na pangalan niya ay St. Peter's fish. Di ba? So, yun po ay isang kaalaman. Di ba? Nalaman ko lang rin po yan nung pinag-aaralan ko po yung mensaheng binigay ng ating pastor. So, yung Lake of Galilee ay punong-puno po at marami pong tilapia. So, yun po yung isdang maraming nabubuhay doon sa lake na yon. So, sabi nga po, the best tilapia in the world can be found in Lake Galilee. Di ba? Pero alam niyo po, si pastor hindi po siya nakain ng tilapia. Di ba? Maraming tao dito yung ayaw ng tilapia, di ba? Pero biblical pala po yung isdang ito. So, dito po makikita natin na bilang isang fisherman, bilang isang mangingisda, alam mo at kilala mo kung kailan ka makakahuli. Di po ba? Naalala ko po, nung bata pa ako, sinama ako ni Pastor Joey sa isang speaking engagement niya po sa Batangas. And then, sinama kami nung pastor, umalis kami umaga, I think 4 a.m. Tapos sabi niya, mangisda po tayo, pastor. Alam niyo po, nagka-sunburn na kami lahat-lahat, wala po kaming nahuli. Di ba? Nandun lang kami sa bangka, parang nasunog lang po kami. So, kasi, di ba yung kapag napunta po kayo sa mga coastal areas, for example, sa mga beach, di ba? Halimbawa po, Kinahamed, sa dako ng Pangasinan. Makita nyo po, yung mga fisherman dyan, mag-aayos na yan ng bangka, mga alas 5, paggabi. Kumbaga, paggabi na po. And then kapag may medyo gabi na, midnight na, di ba, pupunta na po sila sa shore. And then makikita mo, pag ikaw ay nandun sa dagat, makikita nyo yung mga bangka na merong mga, anong tawag doon, lamp. Di ba, lamp po yung gamit nila. Pero ngayon, LED na yung gamit ng mga fisherman natin eh. Di ba? So, nandun po sila, kasi yun yung best time para manghuli. So, balik po tayo dun kay Jesus Christ, sa kanyang ministry. So habang naglalakad po siya sa lake, dun sa shore, nakakita po siya ng 2 bangka. And kapag ikaw ay nagsasalita, mas maganda kasi na may platform ka po. Diba na meron kang tatayuan. So siguro, yung bangka ni Pedro at ng kanyang mga kaibigan o kanyang kapwa fisherman ay maganda yung pwesto dun sa shore. So, isipin mo ikaw, buong gabi ka na nagtrabaho, buong gabi ka na nangisda, buong gabi ka na nag-toil, buong gabi ka na nagpakapagod, tapos may lalapit sa'yo, Brad, pwede bang paggamit nung bangka mo? Pwede bang tumayo muna ako dyan? Ikaw, anong magiging reaksyon natin? Bira to, pagod na ako, wala na ako nahuli, gagamitin pa yung bangka ko, tatayo pa dito, wala na nga akong nahuli. Di ba? Marahil ganun po yung maging reaction natin. Why? Dahil kapag hindi po natin, kumbaga, sa atin lang, di ba, pag tayo po ay nagtatrabaho, kapag tayo po ay umaalis, kapag tayo po ay nagle-labor, pag uwi natin sa bahay, most probably, uupo ka na lang, magpapahinga ka na lang, di ba? Mag-relax ka na lang, kasi pagod tayo eh. Kumbaga, hindi maganda yung dahil napagod tayo, gusto mo, magpahinga ka na lang. So, sila Peter, yung kanyang mga kasama, nagliligpit na yung mga yan eh. Tapos biglang may lalapit sa'yo, sino ba to? Gagamitin pa daw yung bangka namin. Di ba? So, pumasok si Jesus dun sa isang bangka, which was Simon's. And he used it as a stage to teach people. Tumayo siya. And siguro si Simon, dahil nga gusto niya nang makauwi sa kanila, yung kanyang lambat, di ba, siguro, inaayos niya na yan. Inaanlaw-anlawan niya na, di ba, tinutupi niya na. Kasi, pag nakakita po kayo ng lambat, di ba, hindi lang ito yung maliit na lambat. Most probably, yung lambat po nila ay yung malaki na sinasaboy nila, tapos 2 bangka sila na nagtutulong para makuha yung mga isda. And isipin po natin yung picture na habang nagtuturo po si Jesus,
sa kanyang bangka at ginagamit niya ito bilang isang pulpit. Si Simon nasa likod, nag-aayos, tapos nakikinig sa tinuturo ni Jesus. Kaya nga po, di ba, lagi nga sa ating sinasabi ni Pastor, kapag tayo, lalo na sa mga preachers, kapag kayo ay nagtuturo sa mga bahay, minsan may mga taong nakikinig dyan. Minsan may mga tao na hindi mo inaasahan na nakikinig pala sa tinuturo mo. Diba? Baka ganun po yung itsura ni Simon during that time. And siguro nakatalikod siya sa Panginoon, pero dahil si Jesus ay sinusundin ng multitude, nagtuturo siya, wala pa namang pong mic nun eh. Diba? Wala pa namang Bluetooth speaker niyan. Wala pa namang mga audio device na pwedeng gamitin ni Jesus. So maybe Jesus was shouting. Jesus was preaching sa congregation. At naririnig ni Simon yung tinuturo. So, baka ang tinuturo po ni Jesus Christ during that time is, yung Panginoon ay dapat yung paniwalaan. Yung kanyang salita ay dapat yung sundan. So dito, makikita po natin that Peter listened. Paano po natin masasabi na Peter listened to Jesus Christ? Because after Peter obliged na ipahiram yung kanyang bangka kay Jesus, ano yung po yung sinabi ni Jesus sa kanya? Sa Luke chapter 5 verse 4. Sabi po dyan, na when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. Sabi niya, Pedro, pumalaot ka. Ibagsak mo ulit yung mga nets mo. So dito po makikita natin na si Peter nagliligpit ng kanyang nets, pagod na pagod, puyat, gustong umuwi na, gustong magpahinga, pero sinabihan ng Panginoon na, Peter, sige pumalaot ka. Bagsak mo ulit yung mga nets mo. So dito po makita po natin yung utos ng Panginoon. That sometimes God will tell us to do something that doesn't make any sense. Minsan, pag tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, parang feeling natin, Lord, bakit? Lord, ba't ko kailangan gawin? Ba't ko kailangan pumunta? Ba't kailangan ko mag-serve? Ba't kailangan ko to? Hindi po natin alam yung reason ng Panginoon. Pero what our attitude should be is that it's time to launch out into the deep. Kasi po, dito po natin makikita that this is the place where you can surrender. At dito po, tinuturuan po tayo ng Panginoon kung ano po ba yung dapat buhay na meron po tayo. Kasi it's easy to trust yung isang secure na lugar. Diba? Kapag alam mo na yung mangyayari, diba, alam niyo po, tayo mga Pilipino, tayo ay nabubuhay sa habit. Ano po ibig sabihin ko? Ang ibig kong sabihin ay, sanay po tayo sa routine. Sanay po tayo na meron po tayong ginagawa na pattern. At minsan, kapag hindi po natin nagawa yung pattern natin, ay, naku, hindi ko kaya to. Hindi ko magagawa to. Doon tayo sa sigurado. Di ba madalas po, ganun po tayo. Di ba? Doon tayo sa sigurado, doon tayo sa sure, doon tayo sa alam nating hindi tayo babagsak. Pero pagdating po sa Panginoon, hindi po ganun yung gusto niya sa atin. Sabi nga, as we submerge ourselves in God's way of doing things, doon po natin makikita that He will show us how to do more with less. Ibig sabihin, minsan, sa buhay po natin, kapag tinanong ko po sa kayo lahat dyan, sino yung pagod dito, lahat po tayo magtataas. Sino po dito yung punong-puno na ng stress, lahat po tayo magtataas dyan. Sino dito yung walang ini-encounter na problema, walang magtataas sa atin dyan. Pero alam niyo po, pagdating sa Panginoon, He will teach us to do more with less. Kasi tayo po, we will exert all of our efforts. We will give all of our energy. Gagawin natin lahat. Magpapakapagod tayo. Pero hindi natin alam na mayroong mas better way yung Panginoon para sa atin. He will teach us to tread water with the waves instead of fighting the current. Alam niyo po, pag ikaw ay nakinig or nakapanood ng isang training about survival, makikita mo dyan na kapag ikaw ay nasa dagat, halimbawa po yung mga Navy SEALs
or yung mga nagte-training for lifeguard, di ba lagi nilang sinasabi sa'yo, huwag kang mag-go against the current. Huwag mong salubungin yung current. Bakit? Kasi mapapagod yung energy mo. Mapapagod ka, and kapag ikaw ay napagod na, lulubog, mahihirapan, at baka malunod ka. Kaya nga the best way ay sumabay ka dun sa current. Sundan mo kung paano pumunta yung current. Di ba, narinig naman po natin, si pastor sabi niya, paborito niya yung pagsusurf. Pag ikaw ay nag-surf, hindi ka niyan sasalubong sa current. Aabangan mo yung current para dalin ka papunta sa shore. Di ba, sasakay ka sa surfboard, magpapadel ka, pag nakita mo na nandyan yung current, tsaka ka sasakay sa board mo, and pag sakay mo sa board mo, dun ka nila dadalin sa shore. Ganon din po yung gusto ng approach ng Panginoon sa atin. Sometimes we are fighting life. Sometimes tayo ay lumalaban, kinokontra natin yung gusto ng Panginoon sa atin, pero hindi po yun yung gusto niya. Sabi nga, slow and steady will be your superpower in this season. Hindi po natin kailangan magmadali. Hindi po natin kailangan bilisan. Kasi the more na binibilisan natin, the more na nagmamadali po tayo, the more na mas mahihirapan tayo. Kaya nga po sabi sa Proverbs chapter 22 verse 1, di ba pag nakita po natin yan, na a good reputation, ang isang magandang pangalan ay to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. Dito po natin makikita na yung pangalan na meron tayo, yung testimony na meron tayo, ay mas mahalaga sa kahit anong kayamanan. Kaya nga importante, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng magandang pangalan, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng magandang testimony kung hindi nila nakikitaan tayo ng pananampalataya. Ngayon, sa season na meron po tayo, sabihin na natin isa to sa hardest season ng buhay natin. Ngayon, hindi pa po natin medyo nararamdaman yung pagtaas ng mga presyo. Diba? Tumataas pa lang yung gasolina. Pero after a few weeks, after a few months, who knows kung ano yung mga prices na meron tayo. Yung prices tumataas, lahat ay tumataas, pero yung sweldo, yung tinatanggap, yung allowance, mahirap eh. Diba po? So the more that we should launch out into the deep. The more na dapat sumabay tayo sa current na meron ng Panginoon kaysa labanan po natin. Each of us has a purpose in God's glorious design. Kaya nga po, kailangan meron po tayong humility and effort to properly steward kung ano po yung nilagay sa atin ng Panginoon. Marami po sa atin dito, just like Peter, ay pagod na pagod, binibigay yung best effort nila, pero parang wala pong resulta. Tama po ba? Diba? Nagpapakapagod ka sa work, ginagawa mo lahat, multiple jobs, ang dami mong binibenta, ang dami mong side hustle, ang dami mong ginagawa. Pero Lord, bakit? Bakit ganito pa rin? Doon po natin makikita that God is urging us na sumubo ka pa rin. Step out of faith once more. Kaya nga, yung challenge natin this afternoon is, trust Jesus at sundan po natin siya. Just like Peter. Di ba? Pagod na siya. Tinatanong niya, Lord, gusto ko nang umuwi eh. Pero, dumating pa yung Panginoon, ginamit yung kanyang bangka, at inutusan pa siyang mangisda muli. So dito po makikita natin yung message na gustong i-share sa atin ng Panginoon. That sometimes, when you are in your lowest, kung ikaw ay hirap na, ikaw ay pagod na, ikaw ay wala nang mapuntahan at feeling mo wala ka nang makukuha, you can always depend on Jesus Christ. Pwede po tayong sumandal sa Panginoon. Ito po yung pwedeng mag-represent sa buhay na meron po tayo. Diba? Let's picture again the scene nung dinatna ni Jesus. Pagod yung mga fisherman, discouraged, at feeling nila wala silang maiuwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Fishing all night. Nagtrabaho, nagpakapagod, naghanda. Di ba? Siyempre po, bago maglayag yung mga fisherman,
Magluluto yung kanilang family, magdadala ng pagkain sa kanila, maghahanda ng mga baon nila, tapos naubos na nila yung baon nila at lahat-lahat. Naubos na nila yung gawa, napagod na sila, pero wala man lang silang nauwi. So dito po makikita po natin that if we let God use whatever we have, then God will bless us. Diba? Si Peter, walang-wala. Si Peter, ubos na, pagod na, pero pinagamit niya sa Panginoon yung tanging bagay na pwede niyang ipagamit, then God blessed his life. Hindi lang po yun. Hindi lang po siya pinagpala, kundi ginamit pa siya ng Panginoon. Why? Kasi napatunayan niya na totoo ang Panginoon sa buhay niya. Kaya nga po, tayo po, we should be instruments of God to spread His glory. Sa panahon na sabihin na nating mahirap, sa panahon na challenging, sa panahon na uncertain po tayo lahat, na hindi po natin alam kung ano yung pwedeng mangyari in the future, the more that we should trust God. The more that we should invest and we should work para sa glory ng Panginoon. Kaya nga hindi po dapat tayo tumigil magbahagi ng salita ng Panginoon. Why? Kasi the more na kailangan natin siyang i-share sa ibang mga tao. Hindi po ito yung panahon para itago natin yung pananampalataya natin. Hindi po ito yung panahon para ilagay natin sa pocket natin yung ilaw na meron po tayo. Ito yung panahon na dapat mas lalo tayong lumalabas, mas lalo tayong kumikilos, mas lalo tayong nag-share. Why? Because Jesus is the only answer in our lives. Kaya nga po, like Simon Peter, siguro nandito po tayo sa shallow water. Nandito tayo sa lugar kung saan mababaw yung tubig. To launch means setting something in motion and starting something. So dito po, ang pag-launch, ibig sabihin po niyan ay movement or forward momentum. Ibig sabihin niyan, kung ikaw ay down, kung feeling mo hindi mo na po kaya, baka kailangan mong ng tulak mula sa Panginoon. Kaya nga po dapat patuloy po ang ating paglago. Sabi po sa Luke chapter 5 verse 5. So ito po inutos na ni Jesus, di ba? Sabi niya, Simon Peter, launch out into the deep. And then sa verse number 5, sabi po dyan, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. So dito po, makikita po natin sa statement ni Peter na, Lord, Jesus, nagpakapagod na po kami. Buong gabi na po kami ng isda. Pero sige Lord, gagawin ko. So dito po makikita po natin yung human side of Peter. Makikita po natin na, Lord, ginawa ko na po yung efforts ko eh. So makikita natin dito na nakita niya kung ano yung mga ginawa niya. Nakita niya yung human side niya. Di ba? Hindi naman po kasalanan na, Lord, parang hindi ko kaya. Pero alam niyo po kung ano yung mali kapag tayo ay tumigil. Kapag tayo ay hindi nagpatuloy sa inuutos ng Panginoon sa atin. Di ba? Kasi syempre po, tao tayo. We will have our doubts. We will have our fear. At mahirap magtiwala sa tao na dun mo lang nakita. Di ba? Pero si Peter, ano sabi niya? Lord, buong gabi. Pero sige, gagawin na namin. Kasi bakit po? Wala namang mawawala kay Pedro eh. Di ba? Wala naman siyang nahuli. Wala naman sila nakuha. So ano yung mamimiss niya kung hindi niya gagawin? Di po ba? So kaya nga po this afternoon, mga kapatid, if we want yung favor ng Panginoon, let's launch out into the deep. Yes, may questions tayo. Meron tayong mga concerns, meron tayong mga tanong sa sarili natin, pero the best part is, magpatuloy pa rin po tayo. Maglingkod pa rin po tayo. Isipin po natin, di ba? Si Peter ay siguro hindi na to ordinaryong fisherman. Diba? Buong buhay nila, nangingisda na yan. Feeling ko nga po, siguro expert na tong mga to mangisda. Kumbaga, walang isda, wala talaga tayong mahuhuli dyan. Uwi na tayo. Alam ni Peter kung ano yung pros and cons when he goes back to the water. At alam din nila kung ano yung yung parte na kung saan maraming isda.
So isipin mo po, di ba? Isa kang, for example, sa trabaho, isa kang senior na engineer or senior na kung ano man yung ginagawa mo, and then someone will approach you, tapos sasabihin sa'yo, uy, mali yung ginagawa mo ah. Eto yung gawin mo. Ano yung mafe-feel mo sa sarili mo? Lo, sino tong nagsasalita na to? Hindi, bago lang to ah. Hindi naman ito alam yung ginagawa ko ah. Di ba? Ako, matagal na ako sa larangan na to. Di ba? Most likely, magiging ganun po yung reaction natin. Ganun po yung naging siguro reaction ni Peter. Pero, ano po yung sinabi ni Peter? Nevertheless at thy word. Subalit, Panginoon, dahil sinabi mo, papalaot ako at ihulog ko yung lambat. So dito po makikita natin that the word of God came so clear to Peter and his companions. Iniwasan po nila yung question ng character at personality. Kasi hindi naman nila kilala si Jesus eh. Siguro narinig nila, siguro na-chismis sa kanila kung sino to, pero hindi nila fully kilala pa. God is telling us the same thing today. Kaya nga po, it's up to you and me kung susundin po ba natin yung Panginoon. Kung gusto ba natin ng drought ng fish or drought of blessing from God. Or if we continue living in emptiness and disappointment, nakasalalay po sa atin yan. Ano po yung difference between blessing and disappointment? The difference is obeying Jesus and His Word. So dito po natin makukuha mula sa pagsunod ng Panginoon. So how do I launch out into the deep? Number one, I launch out beyond myself. I launch out beyond myself. So dito, sabi nga po kanina sa binasa natin, sa Luke chapter 5 verse 4, Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a draught. So when the Lord Jesus commanded Simon and his companions to launch out, ang sinasabi po dito ni Jesus is, launch out beyond yourselves, your efforts, your abilities, and your time. Kasi po, pagod na sila eh. Wala na sila eh. So, ang ibig sabihin ni Jesus dito, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa sinasabi ko sa iyo. Bakit po? Sabi sa John chapter 15 verse 5, I am the vine, and ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, he can do nothing. So dito po makikita natin mula sa salita ng Panginoon that Jesus is the vine at tayo po ay yung branches lamang. At kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon at tayo ay gumagawa in accordance sa salita ng Panginoon, siya po yung magbibigay ng bunga sa atin. Malinaw po mula sa salita ng Panginoon that if we abide in Him, dun po tayo pagpapalain ng Panginoon. Ibig sabihin yan, not through our efforts, not through our skills, not through our talents, not through our connections, but through our Lord Jesus Christ. Tanging sa Panginoon lamang po. Kaya nga po, dito natin makikita na si Paul, na-realize niya rin po ito eh. Diba? Kaya nga sabi niya, dun sa Philippians chapter 4 verse 13, kaya ko lahat ng bagay, basta nandyan yung Panginoon para sa akin. Diba? Kahit anong pagdaanan mo, kahit may hirap, kahit na may blessing, kahit na smooth yung daanan, kahit na may burdens na pinagdadaanan, we can do all things. When the Lord is present, dito po natin makikita yan. Kaya nga po, faith is going beyond ourselves, beyond our efforts, beyond our abilities and our time. Yung faith ay kasama po dapat dyan yung salita ng Panginoon. Di ba yung salvation din na meron po tayo? Yung kaligtasan na meron tayo, wala pong kahit isa na deserving sa atin. Pero nakuha lamang po natin yan dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga po sa Matthew chapter 9,
verse 16 to 22. Ito po yung about sa isang rich young ruler. Di ba? Lumapit siya. Sabi niya, Master, what shall I do to have eternal life? Di ba? Sabi sa Matthew chapter 19, verse 16. Sabi dyan, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? So sabi dyan, etong rich young ruler na ito, siguro during their time ay isang mayaman na merong malaking lupain at maraming mga tauhan na hawak-hawak siya. So etong rich young ruler na ito ay merong money, may power, may position, and most likely merong influence. So tinanong niya, sabi niya, Good master, ano po yung pwede kong gawin so I can have eternal life? Ano yung sagot po sa kanya? And he said unto him, Why callest thou me good? There's none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. And then verse 18, he said unto him, Which? Ano po doon? Ano po doon, Jesus? Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. So sabi nung rich young ruler sa verse 20, sabi niya dyan, Jesus, lahat ng to ay ginawa ko po. Lahat ng ito ay kumbaga, mabait po ako, sumusunod po ako sa batas, wala po akong kasalanan na ginagawa. So, sa verse 21, sabi niya pa doon, ano po yung kulang ko pa para magka-eternal life ako? And then on verse 21, sabi ni Jesus sa kanya, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Verse 22, But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. So dito po, makita natin yung isang story kung paano po ba tayo magagamit ng Panginoon, kung paano tayo makakakuha ng eternal life. So dito, makikita natin that this rich young ruler had everything. May pera, may posisyon, lahat-lahat meron po siya. At ano po yung sabi sa kanya ng Panginoon? Kung perfect ka, kung wala kang ginawang kasalanan, sige, benta mo lahat ng meron ka. At ibigay mo sa mahihirap. At doon, magkakaroon ka ng treasure in heaven. Suli ka. Sumunod ka sa akin. So dito po, makita natin yung concept of salvation. Ano po yung concept ng salvation na tinuturo sa atin ng Panginoon dito? That you can have everything, pero kung wala ang Panginoon, hindi tayo pwedeng pumunta sa langit. Kaya nga ang tinuturo niya sa atin dito is that your riches cannot save you, only God can save us. Kasi po, all of those things ay hindi tayo pwedeng ibili ng eternal life. Ang sinasabi dyan is, are you willing to give up everything para sa akin? Diba minsan, kapag tayo po ay humingi ng advice, kapag tayo po ay humingi ng tulong at sinabi sa atin ng isang tao, iwan mo lahat, benta mo lahat, lapag mo lahat, sundan mo ako. Are you willing to do that? Diba sabihin mo, hindi. Sino to? Mamaya mapahamak pa kami pag sinundan ka namin eh. Pero si Jesus ay siguro naman po proven na natin sa buhay po natin. Siguro naman, although wala tayong milyones, although hindi natin nakukuha yung katulad ng blessings ng ibang mga tao, pero in our lives, marami po sa atin can say, God has been good. Amen po ba? Marami po tayo dito na nakita natin yung kabaitan ng Panginoon sa ating buhay. Makita natin yung favor ng Panginoon sa atin. Kaya nga po ang sabi niya, with men, it is impossible, but with God, all things are possible. Diba? Pag tumingin ka sa social media, kapag nag-browse ka, kapag tumingin ka sa news, feeling mo imposible nang mabuhay. Feeling mo imposible nang magkasya lahat ng bagay na meron ka. Why? Kasi hindi naman tayo nagkaka-increase eh.
yung income natin stays the same. Pero tandaan po natin that with God, with men, it is impossible, but with God, all things are possible. Ganon din po sa salvation na meron tayo. It is impossible to be saved by our own merits. Kaya nga po, yung Panginoon, siya yun na yung gumawa para sa atin. Sabi niya nga sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, sabi diyan, di ba? For by grace are you saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So yung meron tayo, yung salvation na meron tayo ay regalo mula sa Panginoon. Kaya nga po, dahil binigyan tayo ng regalo ng Panginoon, lahat ng regalo, walang bayad. Lahat ng regalo ay freely given to us. Ano po yung excuse natin not to launch out into the deep? Ano yung excuse natin para hindi natin ilublob yung sarili natin sa gawain ng Panginoon? Kaya nga kahit parang hindi mo na kaya, magtiwala po tayo sa salita ng Panginoon. Sumunod po tayo ng merong pananampalataya at siya po yung magpapala sa atin. Una, I launch out beyond myself. Number 2, I launch out in obedience to God's word. Tanging salita po ng Panginoon ang sinusunod po natin. Sabi po sa Luke chapter 5 verse 5, ba? Sabi diyan, nevertheless at thy word, I will let down the net. Sumunod po si Peter in obedience to God's word. So makita po natin yung setup ni Jesus, di ba? Ginamit niya yung boat ni Pedro. Nagsalita siya sa multitude. At habang sila Pedro ay nasa likod, nag-aayos ng kanilang mga gamit, napakinggan nila yung salita ng Panginoon. Kaya nga dito natin makikita yung constant reminder ng ating pastor. Diba? Kahit na ano yung pinagdadaanan mo sa buhay, kahit na hindi maayos yung buhay mo, kahit na hirap ka na, kahit na may mga challenges ka sa buhay, patuloy ka lang magsimba. Patuloy ka lang makinig. Patuloy ka lang pumunta sa simbahan. Why? Because that can change your life. Ganon po si Pedro eh. Ganon po yung nangyari sa kanya. Ganon yung example ni Peter sa kanyang buhay. Most likely, naririnig niya lang yung sinasabi ni Jesus. Pero dahil narinig niya yung turo ng Panginoon, nevertheless at thy word, gagawin ko po, Panginoon. So, marami po sa atin ang magsasabing, susundin mo galing sa isang libro, susundin mo galing sa isang Bible na hindi mo pa nakikita, galing sa ibang mga tao na hindi mo nakikita kung sino yung nagsulat. Di ba ganun din naman po pagdating sa isang eskwelahan eh. When you are reading your material sa school, hindi mo rin naman kilala kung sino yung nagsulat niyan. Hindi mo rin naman kilala kung sino yung author niyan. Pero pinapaniwalaan natin. Pero ginagawa natin. Di ba? Sino yung nag-imbento ng math? Di ba na 1 plus 1 equals 2? Di ba? Pero nakita ba natin na inimbento nila yan? Nakita ba natin na ginawa nila yan? Pero naniniwala tayo. Why? Because yun yung sinasabi at tinuturo sa atin. Kaya nga bakit po tayo hindi maniniwala at magtitiwala sa salita ng Panginoon na tinuturo na merong example? Diba? Kaya nga po, mahirap magturo ng isang bagay nang hindi mo nakikita at nararanasan. Pero once you experience the faithfulness of God in His Word, masasabi mong totoo ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, tayo, marami sa atin, kapag kinausap mo, kaya nga po, di ba si Pastor, inassign niya si Preacher Raju na mag-assign ng mga taong magtatayo upang mag-testimony. Bakit? Para malaman ng bawat isa sa atin na totoo ang salita ng Panginoon. That not only those that stand here to preach the word, yung nakaka-experience ng blessing, nakaka-experience ng favor, nakaka-experience ng kilos ng Panginoon. Yung bawat isa po sa atin are experiencing that. Ang kailangan lang po natin ay, Lord, magtitiwala ako. Nevertheless, at thy word, I will launch out into the deep. Would we always be willing to obey God's word at any time? Siguro po, minsan, mahirap eh. Di ba? Lalo na pag hindi tayo sure. Lalo na pag hindi tayo sigurado.
Mahirap po, Panginoon. Di ba, alam niyo po yung pagpumunta ka sa isang beach, and then, naglakad ka, tapos habang nakikita mo, pag medyo malinaw pa yung tubig, ibig sabihin, kaya po pang umapak dyan eh. Pero pag medyo dark na yung tubig, naku, mahirap na yan. Di ba kaya nga po mas mahirap lumangoy sa dagat? Kasi hindi ka sure dun sa aapakan mo. Hindi ka sure dun sa lalakaran mo. Kasi mamaya, paglakad mo, di ba wala ka na palang aapakan, and then all of a sudden, hahatakin ka ng waves. Pero pagdating sa swimming pool, di ba, madali lang yan. Kasi nakalagay dito 4 feet lang eh. Nakalagay dito 5 feet lang eh. So hindi matcha-challenge yung sarili mo. Pero yung obedience po natin sa Panginoon, yung ginagawa po natin sa Panginoon, is uncertain. Kaya nga, ito po yung isa sa pinakamahirap na gawain. Bakit po? It takes a lot of humility to submit yourself to a higher authority. To surrender your pride, or your own feelings, or your hurts, or your rights. Diba, napakahirap po, lalo na, ba't ko susurrender? Ba't ko to gagawin? Tandaan po natin na hindi po tayo lagi yung pinakamagaling. Hindi po tayo lagi yung pinakamaayos. Laging merong mas higher na level po sa atin. Kaya we should always submit ourselves. Alam niyo po, isang beses, sabi ko nga po sa inyo, marami po akong, kumbaga, na paglalaruan ng basketball. And then meron akong isang nalalaruan na halos lahat ng naglalaro doon ay sabihin na nating mas mataas na level. Ba, pag dito, parang, sige, kaya yan, magagawa natin. Pero pag naglaro ka sa ibang lugar, kung saan mas mataas na yung experience nila, ang sasabihin ay, pag ikaw ay naglaro, pambira, parang hindi ako marunong ah. Parang hindi ko ito magagawa ah. Parang hindi ako makashoot, hindi ako makadribble. Bakit? Kasi ang galing nila lahat eh. Di ba? Ganon din po sa buhay natin. Sometimes we will experience yung ganyang situation na, ba't parang hindi ko kaya? Ba't parang hindi ko magawa? Bakit parang ang gagaling nila? Bakit parang kaya nilang gawin lahat? That's the moment na makita natin na kung magtitiwala po tayo sa sarili natin, we can never achieve anything. Tanging sa Panginoon lamang po tayo pwedeng magtiwala. Kaya nga sabi sa Bible, sa Philippians chapter 2, verse 5 to 7, let this mind be in you, which was also in Christ, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Dito po natin makikita na si Jesus mismo, in-example niya yung sarili niya, na bababaan ko yung sarili ko, papakita ko na ako mismo yung gumagawa. Ako mismo yung magsasubmit. Kaya nga po, di ba, sa camp natin ngayon, yung mga leaders natin is yung mga assistant preachers natin. Yung mga preachers ay nagsasubmit dun sa mga assistant preachers. Why? Because sila po yung naka-assign sa grupo. Diba? Kaya nga, pagdating dun sa mga meeting namin, lagi ko sinasabi kay Sir Brin at saka kay Joseph, sige, kaya niyo yan. Kung ano yung decision nyo. Why? Dahil sila yung inassign ng leader ng ating pastor doon sa lugar na yan. Doon sa area na yan. Diba? Kaya kailangan natin mag-submit. So dito po, makikita natin na si Jesus nag-submit, si Jesus nagpakumbaba, si Jesus ay binaba niya yung sarili natin. Sino tayo para hindi gawin yung same na yan? Di ba po? Kaya nga, if we want to launch out into the deep, kung gusto nating gamitin, kung gusto nating sundin yung kalooban ng Panginoon, sometimes it will require humility. Sometimes it will require magpakumbaba tayo. If we can take something from Jesus or our Savior, hindi lang po ito yung humility, but also obedience to the will and to the Word of God. Obedient po ba tayo sa kalooban ng Panginoon? Tayo po ba ay sumusunod sa salita niya? Yun po yung hamon niya sa atin this afternoon. Kaya nga sabi sa Acts chapter 5 verse 21, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Tayo po ba ay willing sumunod sa salita ng Panginoon?
Tayo po ba ay willing makinig sa salita ng Panginoon? Kasi if we will not fully surrender sa salita po ng Panginoon, then we can never expect fully yung favor ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga, di ba, launch out into the deep. Ano yung attitude ni Peter? Nevertheless at thy word. Dahil sinabi mo po. Kasi minsan, kahit na anong sinabi sa atin, kahit na ano yung inutos sa atin, may hesitation pa rin po tayo eh. Meron pa rin po tayong, kumbaga, dalawang isip pa rin eh. Lord, gagawin ko ba to? Lord, eto ba talaga to? Kaya nga po, pagdating sa ating pananampalataya, we ought to obey God rather than men. Kaya nga, if it's Sunday, if it's the Lord's Day, if there's a fellowship inside the church, yun po dapat yung priority po natin. Yun po dapat yung unang-una na nasa isip natin. Why? Kasi masarap po talagang magbakasyon. Masarap magpahinga. Diba? Every Sunday, pag gising ng umaga, gising ka 6, 7, diba? 8. Tapos, pupunta ka sa simbahan, buong araw tayo nandito. Tapos maririnig mo yung mga katrabaho mo. Ang sarap pag Sunday, no? Pahinga lang, walang ginagawa. Yes, that's true. Masarap po magpahinga. Pero mas masarap pong mag-invest sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Why? Dahil dito po natin nakukuha yung lakas na kailangan po natin for the whole week. Tandaan po natin, mahirap po ang buhay. Tandaan po natin, challenging po yung buhay. And we can only get the proper encouragement from the Word of God. So, dito po natin makikita, paano po ba natin mapapakita yung obedience po natin? By winning souls, by working out our holiness, yung binabago po natin yung buhay po natin, by giving, by serving, by sharing, by teaching, by singing spiritual songs, and also by lifting each other, exhorting, encouraging, forgiving, and edifying each other. Doon po natin pwedeng ipakita yung pagsunod sa salita ng Panginoon. Hindi lang po sa pagtayo, hindi lang po sa pagkanta, kundi sa pagtulong sa bawat isa. Are we welcoming everyone? Tayo po ba ay pinapapasok po ba natin yung ibang mga tao? Kaya nga po, di ba, hindi lang po tayo nagsasabi ng amen, tapos nakakalimutan na natin pagbukas ng pintuan na yan. Kaya nga po, napakagandang view, napakaganda pong makita na after the service, di ba, after magbukas ng pintuan na yan, pagbaba dyan, nagkukwentuhan yung mga tao, nag-uusap, nagkakainan, nagmemeryenda, lumalabas, nagfe-fellowship. Why? Because the church doesn't end after the preaching ends. Diba? Hindi po yan natatapos dito. Hindi po tayo lalago kung ikaw ay uupo, makikinig, tas lalabas lamang. Kundi lalago po tayo at lalakas yung pananampalataya natin kung our fellowship goes beyond these walls. Diba kapag pagdatas na ito, hindi na ano pa naman yung makipag-usap, makipagkwentuhan tayo. Bakit? Kasi kailangan po natin yung bawat isa. Kailangan natin yung encouragement mula sa bawat isa. Kasi life is hard. Pero life will always be hard, pero it will be much easier kung meron kang kasama sa iyong pananampalataya. Kapag alam mo na meron kang pwedeng sandalan, alam mo na meron nananalangin para sa iyo. Hindi man tayo pwedeng makapagbigay monetarily, or hindi man tayo pwedeng makapagbigay ng, sabihin na natin, ibang tulong, pero by being there, by praying for each other, doon po ay pwede po tayong tumulong sa bawat isa. So how do I launch out into the deep? Number 1, I launch out beyond myself. Number 2, I launch out in obedience to God's word. And number 3, I launch out into the works of God. Psalms chapter 107, verse 23 to 24, that they go down to the sea in ships, that do business in great waters. These see the works of the Lord and His wonders in the deep. Dito po natin makikita mula sa salita ng Panginoon na alam ng Panginoon kung ano yung waters. Alam ng Panginoon kung ano yung pagdadaanan natin. Alam niyo po, di ba pagdating sa
if you are reading kung ano yung nangyayari sa Middle East ngayon, di ba makikita natin na yung Iran, they are firing missiles papunta doon sa mga base ng US. Tapos yung US and yung mga Israel forces, na i-intercept po nila yung mga missile. Kasi bakit? Kasi di ba may mga satellite na. Di ba sabi nga, wag nang sumama yung Pilipinas sa gera. Bakit? Kasi mas marami po tayong e-bike kaysa sa mga missile. Diba? Mas marami tayong mga motor kaysa sa mga tangke. Diba? Umaga, luging-lugi tayo eh. Alam niyo po, saan lang tayo lamang? Mas lamang yung satellite ng Pilipinas. Diba? Kasi mas lamang po yung mga chismosa sa atin. Mas mabilis yung balita sa atin. Sa kanila, kailangan pang ibato. Sa atin, hindi pa binabato, nakakalat na po lahat. Diba? So, doon lang po tayo lamang. Pero pag tinignan po natin yung balita, di ba? Pag tinignan natin yung mga news, makikita natin kung gaano kaganda yung technology. Kung gaano kagaling yung technology na isang spot sa dagat, tapos makikita nila, magpa-fire sila ng missile doon, tapos biglang may lalabas. Di ba? So, doon natin makikita yung technology na meron yung mga bansang ito. Pero alam niyo po, yung Panginoon is more than just a satellite. Yung Panginoon is more than just a radar. Hindi niya lang nakikita, hindi niya lang na-anticipate, kundi alam niya kung ano yung kailangan ng bawat isa sa atin. Alam niya at kumbaga, pwede tayo magtiwala sa Kanya. Sometimes, tayo bilang mga tao, pagod na po tayo magtiwala sa iba eh. Pagod na tayo magtiwala, pagod na tayo mag-trust, pagod na tayong magbigay, pagod na tayo sa lahat. Pero alam niyo po, yung Panginoon, alam niya po kung ano yung kailangan natin gawin. Kaya nga, dito natin makikita, ilan po siguro yung naligtas dun sa ministry na ginawa ni Peter. Ilan yung nakilos mula sa preaching na ginamit yung bangka ni Peter. Hindi po nag-preach si Peter dun Hindi po siya nagturo, pero pinagamit niya po yung platform na meron siya. Kaya nga po, di ba, lagi nating ini-encourage dito sa ating simbahan na kahit maliit, kahit hindi maayos, kahit na siksikan sa bahay, paggamit nyo lang po. Why? Because if you let God na gamitin kung ano yung meron tayo, then God will bless that. Kaya nga, let's open our houses sa Bible study. Paggamit po natin kung ano yung meron tayo, hindi natin kaya mag-soul winning, mag-invite po tayo. Hindi po natin kayang makipag-usap. Let's give invitation sa ibang mga tao at dalhin po natin sila sa simbahan. Ang question po is, are you willing to obey? Are you willing to get involved? Are you willing to be a part of God's work? Hindi po hindi po enough yung mga workers. Kumbaga, 'di ba? May kanta nga po tayo, 'di ba? My house is full, but my field is empty. Maraming tao sa loob ng simbahan. Maraming tao yung nakikinig. Maraming tao yung dumadalo. Pero bakit onti lang po yung lumalabas? Kaya nga tayo, in our own little way, if we want na mapansin tayo ng Panginoon, gawin po natin yung efforts po natin. We should be involved in the church and in the ministry of our Lord. Marami pong pwedeng gawin sa gawain ng Panginoon. Marami pong isda yung pwedeng mahuli. Marami pong blessing yung pwede po nating matanggap. Kaya nga po, hindi man tayo talented, hindi man tayo magaling, hindi man tayo maraming kayang gawin, pero kung ano po yung kaya mong gawin, gawin mo para sa Panginoon. Then, doon niya po tayo pagpapalain. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. So dito po makikita natin na gumawa lang tayo. Magpatuloy lang po tayo. Kapag may lumapit sa atin, tulungan po natin. Kapag may nanghingi ng advice, may nanghingi ng tulong, may nanghingi ng gabay, tuloy-tuloy lang po tayo. Why? Because our labor is not in vain in the Lord. And then number 4,
I launch out in the wisdom of God. I launch out in the wisdom of God. Every time na meron akong gagawin, meron akong decision, meron akong kailangang pag-isipan, laging advice ni Pastor is, pag-pray mo muna. Lumapit ka muna sa Panginoon. Lumuhod ka muna. Marami siguro dito yung pag tinanong ko kayo, kung ano yung sinabi sa inyo ni Pastor once you try to ask for His guidance. Diba yun po yung lagi niyang sinasabi sa atin? Pray ka muna. Diba? Pagdasal mo muna. Pinag-pray mo ba yan sa Panginoon? Why? Dahil tanging sa Panginoon po tayo pwedeng kumuha ng wisdom. Kahit na malaki, maliit na decision, we should always trust God. Dito po natin makita na kailangan po natin yung guidance ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga po sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, "See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil." Minsan po, alam niyo po, di ba, pagdating sa work, o kaya naman pagdating sa school, minsan, nagawa mo na lahat ng effort, nagawa mo na lahat ng pagkakataon, tapos bigla ka na lang magsasabi, ay, eto lang pala yun, eto lang pala yung mali ko, eto lang pala yung hindi ko nagawa. Di ba? Maliit lang pala to. So doon po natin makikita na we should redeem the time. Bakit? Kasi onti lang po yung oras na meron tayo sa mundong ito. Hindi po natin alam kung ano po yung pwedeng mangyari sa atin. Hindi po natin sure kung ano po yung meron sa future na meron po tayo. Pero we should always trust God's wisdom. We should always ask God for wisdom. Kaya nga, when Peter saw the greatness of the work of God, he came back to the Lord Jesus Christ and worship Him. Di ba pagkatas niya ilayag yung net, pagkatas niyang itapon yung net, sabi sa Luke chapter 5 verse 8, "When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, 'Depart from me, for I am a sinful man, O Lord.'" Verse 9, "For he was astonished, and all that were with him, and the draught of the fishes which they had taken." Verse 10, "And so was also James and John, the son of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from whenceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed Him." So dito po makikita natin that because of the experience na nakita ni Peter, buong araw, nagpakapagod siya. Buong gabi. Diba? Nangisda, napagod, in-exert niya yung buong effort, yung knowledge niya. Tapos umaga, hindi oras ng pangingisda, pauwi na siya. Sinabihan siya ng isang karpintero na ilayag mo ulit yung bangka mo at ilayag mo ulit yung mga nets mo. Tapos paglayag niya ng kanyang mga net, diba? Sabi nga sa verse Luke chapter 5 verse 6, "And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they beckoned," verse 7, "and they beckoned unto their partners, which were on the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships. So they began to sink." So dito makikita natin na nakita ni Peter yung greatness and yung goodness ng Panginoon. Diba, buong gabi, exert ka ng effort. Buong gabi, naka-experience na ba kayo ng ganyan? Diba, like sa mga students po natin. Diba, buong gabi, nag-aral ka. Buong gabi, nagpakapuyat ka. Tapos pagdating ng morning, sasabihin sa inyo, "Okay, class, canceled yung exam, ha?" Anong magiging reaction nyo? "Ano ba naman yan, sir? Ano ba naman yan, ma'am? Nagpakapagod ako. Tapos ika-cancel mo pala. Tapos ano pa yung, sige, lahat kayo, pasado na." Diba? Anong magiging, parang niloloko tayo ng teacher natin na to, ah. Isipin mo, buong gabi ako nag-review, buong gabi ko to ginawa, tapos biglang pasado na kami lahat? Ang tanong ba dun is, nasayang ba yung effort natin? Hindi, di ba? Bakit? Because you learned something. Nasayang ba yung inaral mo? Hindi rin.
Bakit? Kasi natutunan mo maging diligent. Ganon din po nung panahon ni Peter. Diba? Buong gabi, marahil ay isang masamang panaginip na umuwi silang walang dala. Pero dahil nakita nila si Jesus, exceeding pa yung nakuha po nilang isda. At dahil sa goodness ng Panginoon, napaluhod po siya. Kumbaga, bumagsak na lang siya and sabi niya, Jesus, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Kumbaga, dahil sa goodness ng Panginoon, napaluhod po siya. So dito po, makikita po natin, yung goodness and yung greatness ng Panginoon ay nagbago ng buhay ni Peter. Iniwan niya lahat, and sabi niya, and when nabalik po nila yung sheep sa land, they forsook all and followed him. Hindi po nila sinundan yung Panginoon. Kumbaga, yung ibang mga tao, when they got blessings from God, may answered prayer, may nakuha ang favor mula sa Panginoon, umalis, nawala, sila kabaliktaran eh. Diba? Nung nakuha nila yung blessing, nung nakuha nila yung favor ng Panginoon, finursok nila lahat eh. And they followed God. And that's the start na naging disciples po sila. Diba? So dito po makikita natin na when you are experiencing favor mula sa Panginoon, huwag po tayong lumayo. Huwag po tayong umalis. The more that we should invest in God's work. The more na dapat magpatuloy po tayo. The more na dapat gumawa po tayo para sa Panginoon. Kaya nga this afternoon, ang question ko po sa inyo is, meron ka na bang na-experience mula sa Panginoon? Ano yung natutunan mo mula sa greatness ng Panginoon? Kaya nga, doon po natin makikita na yung mensahe ngayong hapon na ito is that we should not be afraid to launch out into the deep. Kasi kung tao tayo, matatakot ka eh. Matatakot ka magbigay, matatakot ka mag-invest, matatakot kang gumawa. Why? Dahil sa akin na lang po. Akin na lang to, Lord. Lord, kulang pa eh. Pero tandaan po natin, hindi po ganun kumilos ang Panginoon sa atin. Yung preaching po natin this afternoon isn't just about fish. Hindi po ito sa paghuhuli, hindi po ito sa pangingisda. Kundi ito po ay about sa net-breaking blessing na prepare ng Panginoon para sa iyo. It's about leaving everything behind and following our Savior into the deep. Ito po ay, Lord, ano yung kailangan kong iwan? Lord, ano po yung kailangan kong ibagsak? Lord, ano po yung kailangan kong alisin sa buhay ko para ma-experience ko po yung blessing mula sa inyo? Hindi po tayo pwedeng mag-give up. Hindi po tayo pwedeng sumuko. Hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, ayoko na, hindi ko na po kaya. Lord, tama na po. Why? Kasi merong mas better plan yung Panginoon para sa atin. Peter was a career fisherman. Mangingisda po siya. At alam niya po yung trabaho niya. So, saan siya dinala nung kaalaman niya? Dinala lang siya doon hanggang sa knowledge na meron siya. Pero dito po natin makikita that God's ways are much higher and deeper kaysa sa kaalaman po natin. At in-instruct po siya ng Panginoon to go further, launch out into the deep. And Peter obeyed and was rewarded for his obedience. Ang iniintay po ng Panginoon is yung bawat isa sa atin. Are we willing to obey God? Are we willing to follow God? Pero hindi po tayo susunod sa Panginoon because of the blessing. We are following God because we are obedient. Kaya nga po, when He says go, we just have to follow at His word. Nakakatakot po, di ba? Kapag nakapanood po kayo ng documentary about sa dagat, di ba nakakatakot, lalo na yung mga deep sea. Yung napakalalim po ng mga dagat. Napakalalim, hindi mo na makita. Ganun po kalalim. Ganun po ka-scary yung mga bagay na hindi natin alam. Pero, just like Peter, dapat tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Why? Because Jesus wants us to be successful. Gusto po ng Panginoon na maging successful po tayo. Kaya nga, just like Peter, our attitude should be, Lord, dahil sinabi mo,
I will let down my net. Kaya nga, mag-challenge to you this afternoon, life will be hard. Life will be challenging. Pero just like what the Bible says in Matthew chapter 9, verse 26, but Jesus beheld them and said unto them, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Tandaan po natin that Jesus can do the impossible sa buhay po natin. Ang kailangan lang po natin is we should launch out into the deep. Tayo po ay tumayo lahat at tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo. Thank you, Lord, for this wonderful blessing that you have given to us this afternoon. Salamat po sa inyong salita, sa inyong encouragement, sa inyong gabay, sa inyong tulong sa amin. Na kung sa sarili lamang po namin ay hindi po namin kaya, kung sa sarili lamang po namin ay hindi po namin maaabot. Pero with your guidance and with your trust, Panginoon, ay makakayanan at magagawa po namin ito. Mga kapatid, huwag po tayo magtiwala sa ating mga sarili. Kailangan po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po, tayo po ay lumapit sa Panginoon at tayo po ay manalangin sa Kanya. Lumapit po tayo sa altar at isurrender po natin, Lord, I need you in my life. The altar is open for you. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Please go to your family and pray.
Let's pray. Lord, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na napakinggan. Thank you, Lord God, for reminding us, Panginoon, to launch into the deep